Hello everyone! So nung nakaraang April 27 nga, that was last Saturday, ay naganap na yung LOL 2024 na event na inaabangan ko talagang panoorin. Ito yung first ever na live comedy show na napanood namin as family and nangyari pa nga yan dito sa New Zealand. So ito na nga yung kwento at gusto ko ngang i-share sa inyo yung experience. Nung April 27, mga 6 o'clock pa lang ay umalis na nga kami ng bahay at pumunta na kami sa venue dahil magbubukas nga daw yung gate mga 6:30 pa lang. Akala nga namin mahihirapan kaming hanapin yung venue pero nung nakita namin yung balloons na may nakalagay na LOL, plus ang dami din ngang tao doon, so sure na sure kami na tama yung venue na napuntahan namin. Very organized nga yung event, yan ang napansin ko dahil pagdating pa lang namin ay hiningan lang kami ng ID as proof and kinounter check nila sa master list nila ng mga manonood kung andon yung names namin. Dumating nga kami doon around 6:45 PM at sobrang dami na nga ng mga tao. Pagdating nga mismo namin ay dumiretso muna kami sa loob kung saan magpa-perform yung mga artist para naman makasecure na kami ng seats. Bago nga mag-start yung event ay fina-flash doon sa monitor ang mga sponsors ng event. Bigla ngang nagutom si Clay nang i-flash na yung mga sponsors na restaurants na owned ng ating mga kababayang Pinoy. Ang sabi ko nga sa kanila, since hindi pa naman mag-start yung event ay lumabas nga muna sila at kumain. So ayun na nga, lumabas ang mag-ama ko at kumain sila sa Noise Barbecue at natry na nga nila ang chicken barbecue nila. Nag-start na nga yung show na wala pa nga yung mag-ama ko dahil inuubos pa nga daw nila yung pagkain. Hindi kasi pwedeng magpasok ng food and drink sa loob kaya kinakailangan nilang ubusin yon habang nasa labas Nag-start ang event mga 7:30 PM at inupisahan yon ng live song performance ni Russell ng Food and Travel with Russell. And sumunod naman ay song performance din ni Miss Philippines New Zealand 2023, Katharina Waishide. Sobrang napawaw talaga ako at amazed na amazed sa performance ni Katharina. After naman ng performance ni Katharina ay sinundan naman ng band performance ng Istorya Band. Dito naman sa performance ng Istorya Band, ang naaliw naman ng sobra ay si Clay and si Carlo. Si Carlo and Clay kasi ay fan na fan ng OPM songs at yung mga tinugtugan ng Istorya Band ay nasa playlist nila. And ang sabi nga ni Carlo, napakalinis daw ng pagkakanta at pagka-perform ng bandang ito. Kaya sobrang aliw na aliw talaga. Sabi nga naming tatlo ay hindi pa man lumalabas yung mga main artist na magpe-perform. Yung performances pa lang ni Russell, ni Katharina at ng Istorya Band ay sulit na sa ipinambili mo ng ticket. And after that ay isa-isa na ngang nag-perform sila Amazing Peanut, Justin Tan or Justin Diva at si Vice Ganda Kalokalike na si Daniela Uy. Grabe, sumakit talaga ang panga at tiyan namin sa kakatawa sa performances ni Amazing Peanut, lalong-lalo na nung lumabas na din si Justin Tan at nag-perform. At lalong-lalo na nung nagsabay na yung dalawa na magpatawa, yun na, nagkagulo na talaga ang crowd. Rinig na rinig nyo naman siguro yung halakhak ko, diba? Lalong-lalo na nung lumabas na din si Vice Ganda Kalokalike na si Daniela Uy. Overall, ang masasabi talaga namin ay kung magkakaroon ng event na to sa susunod na taon ay talagang manonood pa rin kami. Sobrang magpasalamat din tayo sa nag-produce ng event na to dahil kung hindi sa kanila ay hindi tayo makakapaglibang at makakapanood ng ganitong kasayang event. Kaya sa ZLL Productions na pagmamayari ni Miss Zenilo at sa Homecook New Zealand at sa iba pang mga producers, sana ay huwag kayong mapapagod at magsasawa na mag-create ng event na talagang mapapawi ang kalungkutan ng mga kababayan nating Pinoy. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin today. See you again next vlog. Bye!